Dahil po sa balitang ito, Senator Bato posibleng arestuhin, na trigger po ng husto si Senator Bato de la Rosa. Takot na nagbanta pa sa ating gobyerno. Mabagyong araw po sa inyong lahat. Stay safe po kayo. Kung wala rin lang po kayong gagawin sa labas, stay home. Welcome po sa Usapang Tito Manny. Senator Bato de la Rosa posibleng arestuhin kung mag-i-issue ng arrest warrant ang ICC. Yan po ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tapos meron pang inilabas na pahayag si Attorney Cristina Conti na posible daw na maglabas ng warrant of arrest ang ICC pagtapos ng September 23 hearing nila former President Rodrigo Duterte. At ang unang pangalan na nasa listahan ng warrant of arrest, pangalan ni Senator Bato de la Rosa. Sabi dito sa balita sa Abante, Bato na bulabog sa bantang ICC arrest. Nagbabala si Senador Ronald Bato de la Rosa na gagawa na naman ng malaking pagkakamali ang Marcos administration kung totoong ipapaaresto siya sa ICC o sa International Criminal Court. Teka muna, ano ang pagkakamali ng Marcos administration doon? Well, para sa inyo, sa kampo ng mga Duterte, mali ang ginawa ni President Bongbong Marcos. When in actuality, yan po ay matagal ng kaso. Nagkataon lang na sa panahon ni President Bongbong Marcos, naglabasan yung mga warrant of arrest. Ang pinagtatakan ko lang, kung malaking pagkakamali ang ginawa ni President Bongbong Marcos o ng administrasyon niyan, napansin nyo ba na ni isang world leader, presidente man o head of state ng kahit na anong bansa, kahit na nga ang China hindi tumutol sa ginawang pag-aresto kay former president. Dahil para sa kanila, tama lang yun. Meron pong sariling batas ang mga international courts at ang mga international police. Nahuli po si Digong na kahit na hindi na tayo miyembro ng ICC, miyembro naman tayo ng Interpol. At yan ang kinatatakot ni Bato de la Rosa. Alam niya kung nangyari kay former president, sino naman siya para hindi mangyari sa kanya. So kung nadakip at nasa ICC na itong si former president, yan din po ang sasapitin ni Bato de la Rosa at ng mga susunod pang nasa listahan ng warrant of arrest. Pagkakaalam natin, nandun din sa listahan na yung si Bongo at si Sara Duterte. Hindi lang natin alam kung kasama na kagad si Sara at si Bongo doon sa susunod na mga aarestuhin pagkatapos daw ng September 23. Sabi pa ni Bato, if they want to commit the same mistake again, then go ahead. They can do that if they want to make another mistake. What they did to Duterte was a huge mistake. And if they are willing to make the same mistake again, then they can do the same. Paghahamon ni De La Rosa. Oy, tandaan niyo, si former president naghamon sa ICC, di ba? Nung andun siya sa hearing, sabi niya, hinahamon ko kayo, pumunta na kayo rito, imbestigahan nyo na ako. At pag napatunayan na ako ay nagkasala, then I will go to jail and I will rot in jail. Wish granted. So itong paghahamon ni De La Rosa, malamang mawi-wish granted din siya. At kung para sa inyo, malaking pagkakamali yan, Senator Bato, para sa mas nakararaming Pilipino, yan lang po ang dapat. Dahil kung posibleng makonvict itong si Digong, dahil sa sarili niya na rin pag-amin, marami pong mga documented videos na nagpapatunay sa pag-amin ni Digong na siya ay marami nang napatay. Na siya ay nag-udyok, nag-utos na pumatay ang mga pulis at sinabi pa niya na siya ang aako ng responsibilidad sa lahat ng mga patayan na naganap. At nanggaling din mismo kay former president nung sinabi ni Digong na isa si De La Rosa na miyembro ng Davao Death Squad na nung una ay pinagpipilitan ni Bato na hindi siya kasama doon. Meron pa siyang pexman ba yung sinabi niya? Mamatay man ako, wala daw siyang kinalaman sa Davao Death Squad. Pero pagdating doon sa hearing, narinig po ng buong mundo nung itinuro siya ni Digong at sinabi yung isang senador na yan, pinangalanan pa si Bato de la Rosa
ay miyembro ng death squad. Oh, fix man oh, mamatay man ako. Oh, fix man oh, mamatay man ako. Hindi ako miyembro ng double death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senador De La Rosa. Uh-oh. Death squad rin. Galing na mismo kay Digong. So sa tingin ninyo, walang bigat yung pag-amin at pagturo ni Digong kay De La Rosa na siya ay miyembro ng death squad ni Digong na sangkot sa mga pagpatay. Naghinala pa si De La Rosa na kaya pinaiinit muli ang isyo ng pag-aresto sa kanya ay upang matakpan ang isyong kinasasangkutan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Juan Pablo Pauwi Tantoco. Pero alam na po natin na naglabas na ang Beverly Hills Police Department na tampered yung police report na inilabas ni Bobby Tiglao. At ang mga nangyayaring yan involving First Lady Lisa Marcos ay isang simpleng smear campaign ng mga kalaban. O ngayon nga sigurado magwawagwagan ang dila ng mga DDS trolls. Bakit hindi kasama si First Lady sa biyahe ni President Bongbong Marcos to meet President Trump? Kasi naman itong si Attorney Claire Castro, wala daw ibinigay na dahilan kung bakit hindi sasama itong si First Lady kay President Bongbong Marcos. Samantalang more often than not, kasama siya sa mga foreign trips ni President Bongbong. So itong mga wagwagan ng mga DDS trolls, nakita nyo na, kaya hindi kasama si Lisa Marcos, natatakot siyang hulihin siya ng US Immigration pagtungtung pa lang sa Amerika. Huhulihin na yan si Lisa Marcos dahil sa kaso niya sa pagkamatay ni Tantoco. Kung talagang may kaso si First Lady, hindi na dapat siya pinayagang umuwi ng Pilipinas. Nung araw na namatay si Tantoco, dapat siya ay na-detain. Na yun ang ginawa ng mga DDS trolls. Na-detain daw, nakakulong daw, samantalang walang prueba dahil andito si First Lady. Pero ano ba talaga ang dahilan? Bakit hindi makakasama si First Lady kay President Bongbong? Dahil si First Lady po ay nasa Riyadh, Saudi Arabia para sa isang working visit. Dahilan kaya hindi ito makakasama kay Pangulong Ferdinand Marcos. And if I am not mistaken, July 21 pa ang balik ni First Lady dito. Working visit po yun. So may dahilan kaya hindi sila magkasama ni President Bongbong. Pero pustahan tayo, hindi po titigil ang pagwagwag ng mga DDS trolls. Ano magagawa natin kung nagkataon na kung kailan US trip, saka hindi sasama si FL Lisa? Pero kung matatandaan natin, nagkita na po sila doon sa Lamay kay Pope Francis. Nagkamayan pa nga si President Donald Trump saka si President Bongbong Marcos. Pero alam nyo, okay lang yan. Mang-asar din si First Lady Lisa. Bayaan niyang magwagwagan ng dila nito mga DDS trolls na to. Dahil kampante po si First Lady na wala siyang kinalaman dyan sa pagkamatay ni Tantoco at itong mga DDS trolls ay hindi naman titigil sa pagpapakalat ng fake news. So ano itong sinasabi ni Bato de la Rosa na kapag meron daw issue, ilalabas na naman ang tungkol sa warrant of arrest. Itong warrant of arrest ni Bato, matagal na to. Hinihintay na lang talaga na ma-issue. Ngunit, ayon sa Malacanang, wala pa silang impormasyon kung meron ng inilabas na warrant of arrest ang ICC para sa mga kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kasong crime against humanity, kaugnay sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Inihayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng arestuhin si De La Rosa sa sandaling mag-issue ng warrant of arrest ang ICC at maglabas ng abiso ang Interpol, sabi ni Attorney Claire. Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na anumang communication kung mayroon na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Although sinabi na nga ni Attorney Cristina Conti na mayroon ilalabas na warrant. Hindi lang po na ilalabas pa, pero meron ng warrant of arrest na posibleng lumabas pagkatapos ng unang hearing ni former President sa The Hague. Well, sa bagay kung ako si Senator Bato de la Rosa, talagang manginginig na ako sa takot.
dahil nakikita niya kung ano ang pinagdadaanan ni former President ngayon. At alam ko, alam ni Senator Bato kung ano ang magiging konklusyon ng kaso ni former President at kapag nahuli rin itong si Senator Bato, malamang ganun din ang kahihinatnan niya at na mga kasamahan niya na kasama sa warrant of arrest. Ito naman kasing si Bato, meron pang pahamon-hamon eh. Hinamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang Malacanang na ipaaresto siya sakaling maglabas ng mandamiento de aresto laban sa kanya ang International Criminal Court. Wala na pong magagawa si President Bongbong Marcos dyan, lalo na kung ang Interpol ang maglalabas ng warrant of arrest ng ICC. Dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC, pero miyembro po tayo ng Interpol at tulad natin kung meron tayong mga gustong ipahuli sa Interpol, ginagawa po nila yan. Hindi nga po ba nakikipag-ugnayan ang ating gobyerno sa Interpol para matugis at hulihin si Attorney Harry Roque? So ganyan po talaga yan. Kasama tayo sa Interpol, kailangan nating sumunod sa kanilang batas dahil may sariling batas po ang International Police. So wala na pong magagawa si President Bongbong Marcos dyan once na maglabas ng warrant of arrest ang ICC through Interpol. Ayon pa kay De La Rosa, desisyon daw ng palasyo kung uulitin sa kanya ang anyay ginawa nitong pagkakamali ng arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo ba to? Wala nang pakialam ang taong bayan kung magkamali man uli. Tulad ng sinasabi mo, ang palasyo. Dahil kung nagtagumpay silang ipaaresto si former president, ano ba naman ang dahilan para hindi ka maaresto? Hindi ka naman pwedeng bigyan ng special treatment. Kung paano inaresto si former president, malamang ganun din sa'yo. So kung sasabihin ni Bato na malaking pagkakamali na ulitin ng admin ni President Bongbong Marcos na ipahuli si Senator Bato, wala na po tayong magagawa doon. Dahil kailangan nating sumunod, tulad niya ng sinabi ni Lucas Bersamin, sa batas ng Interpol dahil tayo ay miyembro nito. Para sa akin, opinion ko dito, doon sa mga may gustong gumawa ng mga karumal-dumal na krimen, hindi man kayo mahuli agad. Darating at darating po ang panahon. Nasisingiling kayo ng batas at kailangan nyong harapin ito. Gumawa kayo ng sarili nyong multo na kayo rin pala ang matatakot. Pero wala dapat ikabahala si Senator Bato. Dahil kung totoong wala siyang kasalanan, wala siyang kinalaman dyan sa Davao Death Squad, edi wala siyang dapat ikatakot. Ang nakakatakot lang dyan ay nung itinuro siya ni former president na miyembro siya ng Davao Death Squad. Saka huwag kang matakot, Senator Bato. Hindi ba guided ka by your Holy Spirit? So doon po sa mga may balak gumawa ng mga heinous crime, tandaan nyo, karma is just around the corner. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.